The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff, patawad dahil sa napahaba-habang ating unayan kay Erling kasi nga naman ang inspirasyon na ibinigay sa atin, ganun na lang. Ay nako, Brad Jeff, salamat na marami. We'll see you on Monday. Hoy! Hindi pa nga nagsisimula. Okay. Brad, and welcome home, Brad. Parang kailan ba tayo huli nagkita? Kahapon. 10 days ago. Kahapon. Okay, sige Brad, welcome home and glad na ikay matiwasay at ligtas na nakabalik sa iyong studio. Good morning, Brad. Yes, Brad Ted, tuwan-tuwa lahat ang aking mga kamag-anak sa kanila mga pasalubong. Hindi, joke lang. Okay. yung biyanan ko, si Mami Angie, nakikinig. Brad Ted, batiin mo lang. Okay, Ma'am Angie, good morning po. Buti pa si Brad Jeff, lagi nang may grasya, may angel pa. Sana all. Yan. Sana all. Magkakabiyanan ka rin, Brad Ted. Huwag ka mag-alala. Malapit na ulit na bago. Anyway, Brad Ted, si Mami Angie, pinasalubungan ko lang ng egg sandwich ng 7-Eleven. Napaka simpleng regaluhan. Yun lang ang request. Sabi ko nga gusto mo ba ng LV bag? Hindi ko tinanong yun. Baka umuong. So, Mami Angie, thank you for listening. Ako rin, Brad Ted, batiin ko lang din si Tita Joji Tan. Ayan, nagpadala ng dragon fruit. Araw-araw daw nakikinig sa atin. Tatapusin ko na po yung tema natin, yung makadiyos na pananaw pagdating sa pera, sa yaman, sa wealth. Kasi nga po, di ba, Nobyembre, parating yung mga bonuses, sana all, saka 13 month and all. So, pagka po mali yung ating mga pananaw dito, ito yung nagdudulot ng pighati at pagsisisi instead na blessing, pagka po mali yung pananaw. Kaya tayo po nag-worry sa maraming bagay kasi ang dami nating parang expectation ba sa buhay. Dapat lagi masaya, dapat masigla, dapat maalwa buhay. Alam niyo po, hindi naman pinangako ni Jesus yan. Sabi sa Biblia, in this world, you will have trouble. Okay? Hindi po masama na mag-aspire o mangarap na maayos na buhay. Ang realidad lang po, talagang dito sa lupa, hindi mo masusumpungan yan. Yung isa-satisfy mo, yung ultimate joy and satisfaction, dinisign talaga ni Lord yan. Dito sa lupa, hindi mo makikita yan para mag-aspire tayo ng a better place, ika nga, which is sa presensya niya sa langit eventually. Share ko lang po isa sa pinakamahabang sermon ni Jesus sa Sermon on the Mount. Ini-encourage yung mga disipulo at yung mga tagapakinig, huwag kayong mag-alala tungkol sa buhay nyo. Huwag kayong masyadong concern, ano kakainin, iinumin, susuotin. Dahil sabi dito, kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din kayo ng means para mabuhay. Siguro may lumilipad na mga ibon, sabi ni Jesus, tingnan niyo yung mga ibon sa impapawid. May nakita na ba kayong malnourished na ibon? Wala naman, di ba? Yung mga lilies of the field, dinadamitan ko yan. Yun ang sinasabi ni Jesus, how much more na tayo ng mga anak niya. So, ang ganda ng kanyang tanong, kung kayo nagwo-worry, ito nga mga ibon, hindi yan nagwo-worry, pinapangalagaan ko nga sila na mabuhay. Kaya sabi sa Mateo 6:33, ito daw po yung dapat nating unahin, ito dapat nating i-prioritize, ito dapat nating saliksikin. Mateo 6:33, unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan niyo. Ulitin ko po, kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban. At, yun po yung effect nun, ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan niyo. May magtatanong sa akin, Brad Jeff, nagdadasal ako, bakit hindi pa rin niya binibigay? Ang dami ko pa rin pangangailangan. Nagsisimba naman po ako, bakit walay pa rin? Ang sabi po rito, mapabilang sa kaharian. Pag may kaharian, ibig sabihin may hari. At yung hari na yun, may panuntunan na dapat sundin sa kaharian niya. Kasi minsan, magdadasal ka sa hari, pero yung kalooban mo masusunod. Gagawin mo pa rin yung immoral at illegal na pinaggagawa mo, kahit nagsimba ka ng linggo, walang bearing po yun. Dahil hindi ka nagpa-under sa lordship na tong king na to. Sumunod daw po sa kanyang kalooban. Kaya po, again, every day, yun lang po ang aking pinapangkampanya sa inyo. Meron pong Diyos at siya ang naghahari sa lahat. At pag tayo po'y sumunod sa kanyang panuntunan, yun po ay sa ikabubuti natin. In fact, before I pray, mag-review tayo ng buhay natin. Karamihan po sa mga regrets, mga pagsisisi natin sa buhay, ay yung mga panahon hindi natin sinunod yung panuntunan ng hari na to.
yung tayong dumiskarte para tayo yumaman, kumita, kahit illegal at immoral, salungat sa kanyang panununtunan. Tayo po'y manalangin na, Lord, ito pong panuntunan nyo ang aming sundin, dahil ito'y para sa ikabubuti namin. Panginoon, maraming pong salamat sa inyong katuruan sa Mateo 6:33. Na unahin ka namin, mapabilang sa iyong kaharian, at sundin ang iyong kalooban, upang ang aming mga pangailangan ng iyong i-provide. Salamat, Panginoon, dahil alam namin na dapat gawin naman yung tama. Pero Lord, nangunguna minsan yung aming diskarte kahit mali at hindi ka malulugod. Patawarin niyo po kami sa aming mga maling diskarte sa buhay. Nawa, Panginoon, mapabilang kami sa iyong kaharian at sundin ang iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. At Panginoon, thank you for taking care of Brad Jeff sa kanila pong safe travel, pauwi po ng Pilipinas. Alagaan niyo po siya lagi and bless his mission. And Lord, thank you sa lahat po ng mga nagmamalasakit, sa mga tulad po ng ating mga nakakapanayam, na mga single mother na patuloy pong gumagalaw sa mundo ng patas at inuuna ang pagtaguyod sa kanilang mga pamilya. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yan, Brad Jeff, salamat ng marami. Opo, Brad, batiin lang din natin ang happy birthday today. Opo, si Ricky Cruz at si Loida Talamor. Maganda umaga po at maligayang kaarawan sa inyo. Ito raw po yung mga nagtitinda ng gulay sa Parañaque. Mabuhay kayo, mga uring manggagawa na ang galaw sa mundo ay patas. Okay, Brad. Amen. Ano, Chacha? Ha? Anong turo-turo Ano mo dyan? update? Okay. Nagkakwenta pa itong si Chacha kasi sweldo niya ngayon eh. Pinakwento yata kung ano yung magkano yung talent niya tatanggapin. Hindi. Sige lang, baka may ipopromote si Pastor. At sigurado pagkatas niyan, tapos na ako mag-compute. Nagko-compute ka? Yes, Oo. mamaya. Yung bayaran mo yung VAT mo at saka yung Tapos withholding na. tax mo. Tapos Sige. na, nagbayad Okay. na. So Brad Jeff, meron ba tayong asahan? What's up? Yes, mamaya Brad Pitt, alas 4. Na-miss na ako ni kapatid na Cheryl Cosi. Mamaya po, sagot kita. Maganda ang topic natin about contentment sa Contentment. alas 4. Contentment. Yes, Brad Pitt. Pasok. That Yun ang is, ni-request. that is the key to your satisfaction. Contentment. Yan. Yan. Parang ano rin yan. Yan ang susi. Oo. Sa iyo pong oo. Yan ang susi. Sige. So mamaya makikinig kami. Brad Jeff. Salamat na marami, Brad. Mabuhay ka. And welcome home. Sige, Brad Pitt. Alas 4 po yan. Cheryl Cosim po. Sagot kita sa Facebook at YouTube channels. At sa 92.3 FM, of course. Through FM po yan. Ito po yung Daily Brad. Your daily dose of inspiration. God bless po. Thank you. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.